Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago ka dito guys at gusto nyong magkaroon ng idea regarding sa mga value ng mga barya, especially dito sa Pilipinas, ay mag-subscribe na kayo guys. Pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos po na i-upload natin. So ang pag-uusapan natin ngayon guys, itong mga 20 peso coins. So before kasi guys, may mga kumakalat na fake news no regarding this coin. So una na dito guys is yung lagpas kwelyo. Ayan, meron siyang lagpas dito. May mga nagsasabi po na error daw po yan at binibili daw po nila lang ng malaking halaga. So siguro sa inyo merong mga nakapanood na nun. And for sure guys, wala namang nag-reply sa inyo or bumili sa inyo yan. Kasi guys, itong mga ganitong coin is kumbaga parang variation lang ng mga 20 peso coins, no? Hindi talaga siya error. So, wag po kayong basta-basta maniwala na binibili po ito. So, yung part kasi nung coin na yun guys is kumbaga yung pinaka-print nung pinaka-color ni Manuel L. Quezon is lumagpas siya dun sa pinaka-bimetallic na nasa gitna. So, makikita mo na medyo lagpas siya. Kumbaga yung print niya is umabot na dito sa parang tawag dito, pinaka-ring nung coin. So, yun yung mga sinasabi nilang mga error. Pero to be honest po is hindi po talaga yan error. At wag po kayong basta maniniwala na binibili daw po yan, no? Marami po yan, may mga nagko-content po niyan, no? Yung mga ganyan. Ito, yung may mga lagpas dito, guys. So, wag po kayo basta-basta maniwala, no? Na binibili ng mataas na halaga yan. Before po, nung bago-bago yung mga 20 peso coins, ang tanging nagkakaroon lang ng medyo konting value is yung year 2019 kasi sinasabi po nila na medyo mababa yung mintage yung 2019 kasi nirelease na lang po itong 20 peso coin around December 2019. So, mostly po nung makikita yung 20 peso coin na medyo luma na is year 2020. So, yung mga 2019 before is mga binibili talaga ng mga iba na nag-iipon ng mga ganitong 20 peso coin. Pero yung pong sinasabi nilang error, which is nga yung lagpas kwelyo na pinakita ko sa inyo, is hindi po talaga totoo. No? Huwag po kayong basta maniwala. At the same time guys, paalala ko na lang sa inyo na pag may mga nakita po kayong post na ganyan, wag po kayong basta magko-comment ng mga personal na detalye ninyo, no? Kasi may mga iba po na sa kagustuhan po nila dahil meron silang ganon, sa kagustuhan nilang maibenta yon na ang akala nila is malaking value or binibili talaga, nagbibigay or nagko-comment po sila ng kanilang mga ng mga personal na detalye which pwede pong magkaroon or makapanghikayat ng mga pwedeng mang-scam po sa inyo. So, mag-iingat po kayo sa mga ganon guys, no? So, itong mga ginagawa ko pong ito is pag-share po sa inyo ng knowledge regarding sa mga coins para at least kung may makita po kayong barya na luma or ganitong klaseng barya is may idea na po kayo kung ito ba may value or wala, no? Itong pagbibigay ko din po sa inyo ay bilang paalala na rin para maiwasan po yung scam, no, sa mga ganitong coin. So, kung gusto niyo pa pong magkaroon ng ideya regarding sa mga coins, sa mga value talaga nila, pwede po kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Pwede po kayong mag-comment dito kung ano po yung mga coins na meron kayo. Para at least mabigyan ko po or magawan ko po ng content yung mga tanong ninyo kung may mga value nga ba itong mga ganitong barya. No guys? So, yun lang guys yung paalala ko sa inyo. Huwag pong basta maniwala dyan sa mga lagpaskwelyo na yan na binibili daw po yung mga ganitong coin. So, yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood.